Nakaantabay rin ang GMA Integrated News sa Jose Reyes Memorial Medical Center para sa mga isusugod doon na biktima ng paputok. May ulat on the spot si Sandra Aguinaldo. Sandra? Yes, Rafi, handang-handa na nga dito sa Jose Reyes Memorial Medical Center. Isang bahagi po ng kanilang ER talaga ang itinalaga nila para doon sa mga masasaktan o kaya masusugatan sa pagsalubong po sa bagong taon. Dito, may step 1, nandito na yan, kompleto na dito sa lugar na to. Step 1, dito sila i-assess, no? Kukunin ang kanilang pagkakakilanlan at aalamin, no, kung anong kanilang kalagayan. At pagkatapos, pagdating dito sa step 2, ito yung treatment and management. Dito naman huhugasan yung kanilang sugat, dito sila gagamutin. Katunayan dito, kung makita nyo, Rafi, kompleto na yung mga kagamitan nila dito. Naka-standby na yung mga ampules, sharps, vials, and syringes, mga gamot na kailang kakailanganin. Sa punto naman na ito, makakausap natin yung mga doktor na sila talaga ay nakaantabay para po sa pagsalubong sa bagong taon. Narito po si Dr. Wenceslao Laudere, siya po yung ating medical chief, Dr. John Hubert Puwa, at siya po ay orthopedic surgeon, at si Dr. Zarla Dulmatico Flores, ang chief of medical professional staff, at si Dr. Jose Bondok, ang chief resident. Unahin na po natin ang kanilang hepe. Doc, kamusta po ang paghahanda nyo dito sa Jose Reyes Memorial Medical Center? Yeah, thank you, Sandra. So currently, ang Jose Reyes Memorial Medical Center ay naka-activated po yung Code White status. So meaning to say, pag Code White status po yan, ay we are anticipating at least not more than 50 possible minor injuries. But anyway, just the same, pag Code White yan, ang lahat po ng empleyado ng Jose Reyes ay naka-standby just in case po tumaas ang posibilidad na maraming mga biktima ng paputok, na sana naman ay hindi. So currently, mabigay ko lang yung status ng Jose Reyes ngayon. We have at least 17 fireworks-related injuries. I-compare mo yan last year na December 31 ng mga 21. But of these 17, majority ng mga biktima ay bata, less than 18 years old, and mostly po ay passive victim po ito. Pag sinabing passive, pero hindi sila talagang literal nagpaputok, but they marang nasabugan lang na tinapon po yung sa active. So sa 17 na to, mostly din lalaki, and then ang common na paputok na nagkakaroon po tayo ng mga sugat ay yung King Kong. Ang King Kong ko, ngayon ko lang nga nalaman, ang King Kong pala ay malaki ng konti yan sa 5-star o sa triangulo, but sa lahat po ng klase ng paputok, ang King Kong ko po ang nangunguna na naging dahilan sa biktima ng paputok. And then sa sinabi ko, ang pinaka-common na parte ng katawan na naapektuhan po nito ng paputok ay yung mata. No, majority po ang mata, pangalawa po yung sa lower extremities, meaning sa paa, pangatlo po yung kamay, at saka iba't ibang parte na ng katawan. Kaya yan lang po. Sa ngayon, we are on Code White status, and lahat po ng empleyado ng Jose Reyes ay naka-standby just in case lang po tumaas po ang census ng mga biktima ng paputok. Salamat, Doc. At si Dr. Puwa naman, Doc, ano ba naman itong naka-display dito? Parang nakakatakot yung ibang mga kagamitan. Basically, ito po yung mga gamit natin na ginagamit sa mga instrumento, mga ginagamit sa operating room. In case meron kailangan operahan ng mga pasyenteng naputukan, either sa extremities, sa kamay or sa paa. Mostly pag linis, pagkatapos linisin, kailangan tanggalin yung mga laman or mga maliliit na mga buto. So pwede natin gamitin itong mga instrumento na ito, yung mga rondure or yung mga curette na mga instrumento. And then meron din tayong mga external fixators dito. Ito mga ito na nilalagay natin sa buto para maiayos yung buto at ma-align. And para mai-apply yung external fixator, maglalagay at gagamitin natin itong mga drill na ito para maipasok sa buto yung mga pins at wires na nandyan. And then of course, pagka talagang severe yung injury and no other option na kailangan hong i-amputate or putulin, meron tayong mga amputation saw at yung mga giggly wires na ginagamit sa operating room. Salamat po, Dr. Puwa. Kaya sana yung mga kababayan natin nanonood ngayon, ayan yung mga gagamitin, sakaling talagang matindi yung tama po ng puputok. And Dr. Flores, ano naman po yung paalala nyo sa ating mga nanonood ngayon sa publiko na sasalubong po sa bagong taon? Okay.
Kaisa po ng Department of Health ang Jose R. Reyes Memorial Medical Center upang salubungin lahat ng mamayang Pilipino ang ligtas sa bagong taon ngayong 2025. Paalala lang po, huwag pong magpapaputok at i-report po ang mga nagpapaputok o gumagamit o nagbebenta ng illegal na paputok. Ilayo po ang ating mga bata o maliliit na mga bata sa mga lason o mga pulbura po na katulad ng watusi kasi maaari po nila itong masubo at magsanhi po ng kanilang pagkalason. Ang mga magulang po ay pinapalalanan po na patnubayan po ang kanilang mga anak, lalo ang mga kabataan na huwag gagamit po ng paputok. Ang mga paputok po na nakakalat sa kalsada, maaari po na huwag po sana nilang sindihan or gamitin po. At ngayon pong bagong taon, hinihikayat po natin lahat ng ating mamayang Pilipino na gumamit ng alternatibong pangpapaingay katulad ng kaldero, paggamit ng turotot o karaoke po kasama ang kanilang pamilya. At kung maaari lamang po ay maging handa po ang lahat na sa mga bahay po kung saan magkaroon po tayo ng mga first aid kit para po sakaling magkaroon ng sugat o may maputukan po, handa po ang bawat pamilya. Sa mga fur parents naman po, yung mga alagang aso nila o pusa po nila, maaari po nilang ipasok sa loob po ng bahay upang hindi po matakot ang kanilang mga alaga. At ang mga bata po, iwasan po, lalo ang mga magulang po, ilayo po nila ang kanilang mga anak para po sa paputok, para po tayo ay magkakaroon po ng isa pong ligtas na bagong taon ngayong 2025. And finally, Dr. Lauderas, meron po kayong gustong iparating sa ating mga kababayan? Yeah. Dalawa pong take-home message po natin po dito sa ating mga kababayan. Yung unang-una, naibuhos po natin ang pag-aalala sa mga kababayan po natin na iwas ang pagpapaputok. Pero siyempre, hindi lang po yung mga biktima sa paputok ang dapat po nating i-remind. Unang-una, nakikita po natin sa aspeto naman ng medical. Marami rin pong inaatake sa puso, nagkakaroon po ng stroke. Dahil po siguro sa nasobra ang pagkain ng mga bawal na pagkain. Kaya ang aking advice lang, lahat po in moderation, hindi lang po ang pagpapapot ang iwasan yung mga biktima sa pagpapaputok, but yung kalusugan din po natin ang gawin po nating priority. And pangalawa, meron po kaming, siyempre hindi lang po kapakanan ng mga pasyente ang aming gagawin ngayong araw, kasi po yan po ang sinumpaan namin sa tungkulin, yung binibigyan priority ang mga pasyente. Pangalawa din po, at hindi po namin kinakalimutan, yung kapakanan ng mga healthcare workers. Kaya dito po sa Jose Reyes, mamayang alas 6 po ng gabi, meron po kaming salo-salo. Lahat po yung mga duty dito, kasi sabi ko nga, during these holidays, ang lahat po ng mga tao nag-i-enjoy, wag po natin kalimutan na may mga tao din po dito sa hospital na nag-i-enjoy din po sa pagbibigay ng serbisyo. Kaya nandyan po ang mga healthcare workers po natin, pwede po yung sa camera, kasi po yan po gagawin namin mamaya sa alas 6 ng hapon, salo-salo po kami para sa salubong sa year 2025. Kaya pwede nating matingnan yan. Wave kayo, mga kapwa kong kawani, para dito sa Jose R. Yes, sir. Maraming salamat po, Doc. Ito yung tinuturo ni Doc. Ayan. Kasi binibigyan emphasis din nila yung namang kapakanan ng mga healthcare workers natin. So yan muna po ang pinakahuling ulat mula dito sa Jose Reyes Memorial Medical Center. Rafi? Maraming salamat, Sandra Aguinaldo. Ito ang GMA Regional TV News. Makibalita na po tayo sa Luzon mula sa GMA Regional TV. Sa Tanza, Cavite, may 3 na aresto dahil sa pagbebenta ng iligal na droga. May detalye ka ba niyan, Chris? Connie, kabilang nga sa 3 na aresto sa Tanza, Cavite ang mag-live-in partner na dati na ring nakulong dahil sa iligal na gawain. Yan at iba pang mainit na balita hatid ni Jeric Pasilyao ng GMA Regional TV. Balik kulungan ng mag-live-in partner na yan sa Tanza, Cavite matapos nilang maaresto dahil sa pagbebenta ng iligal na droga. Bistado rin ang kanilang runner. Nakuhanan sila ng 14 na pakete ng hinihinalang shabu na umaabot sa halagang mahigit 185,000 pesos. Base sa pahayag ng mga sospek, sa Bacoor City pa nila nakukuha ang mga iligal na droga. Ang 3, dati na rin daw nasangkot sa mga iligal na gawain. Maharap sila sa karampatang reklamo. 2 marijuana plantation site ang nadiskubre ng Benguet Police Provincial Office sa bayan ng Kibungan. Ayon sa pulisya, mahigit 2,000 tanim na marijuana ang naroon na umaabot sa halagang 450,000 pesos. Kumuha ng sample ang mga otoridad para isumite sa Regional Forensic Unit bago nila sinunog ang taniman. Walang naaresto sa operasyon. Jeric Pasilyao ng GMA Regional TV nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kamustahin na po natin ang mga namimili ng mga paputok sa at pailaw na rin sa Bocaue, Bulacan. May ulat on the spot si Ian Cruz. Ian, advance Happy New Year.
Yes, Connie, sa mga sandaling ito ay tuloy-tuloy nga itong bentahan ng pailaw at paputok dito sa Bocaue, Bulacan. At Connie, sa obserbasyon natin ay talagang pamilya at mga magbabarkada yung mga dumarating dito para mamili nga at isa sa nakausap natin yung grupo na taga Laloma, Quezon City na nasa 10,000 piso ang halaga ng paputok at pailaw na binili para nga sa pagsalubong ng 2025. Malaking halaga na sana ito para sa pagkain pero sabi nila hindi kompleto ang pagsalubong kung wala ang mga paputok at pailaw. Wala naman daw napuputukan pa sa kanila kaya iba yung pag-iingat daw ang kanilang ginagawa. Ayon kay Paul Cunanan ng MD Guzman Fireworks, inaasahang mas malaki ang kita nilang mga fireworks dealer dahil nga sa dagsa ng mga tao kumpara sa nakalipas na taon. Mula December 27 hanggang kagabi ay wala na raw uwian dahil sa dami na dumadagsang tao kahit pa nga umuulan. Sa araw na ito inaasahang mas daragsa pa ang mga parokyano makapananghali hanggang mapahapunan. Bukas daw ang mga tindahan ng paputok at pailaw dito sa Toro, Bocaue, Bulacan hanggang 10 p.m. Katunayan, Connie, napansin din natin na ilan sa mga stalls dito at mga tindahan ng paputok ang sarado na ngayon at itinanong natin sa mga taga rito na kagabi daw at kanina madaling araw ay naubusan na ng paninda yung iba nga sa mga tindahan dito sa Bocaue, Bulacan. Yan muna ang latest mula rito. Balik sa iyo, Connie. Maraming salamat, Ian Cruz. Mga mare at pare, mamayang gabi pa ang Kapuso Countdown to 2025 pero maaga pa lang may mga kapuso na tayong nag-aabang dito sa venue. Kausapin natin sila. Hello! Hello! Ayan, anong oras pa po kayo nandito? 4 a.m. 5 a.m. At yung iba galing pa ng probinsya, no? Saan po kayo galing? From Mindanao, Cotabato City. Cotabato City. From Laguna. O, ayan. Mga mare at pare, ito ay mga fans ng SB19. Tama ba? Ayan, mga 18. SB19, isa po kasi sa magpe-perform mamaya sa Kapuso Countdown to 2025. At kita nyo naman, ongoing na rin ang preparations. Ito po yung stage kung saan magpe-perform ang inyong mga paboritong Kapuso stars. At inaasahan daw na 200,000 na mga kapuso natin ang dadagsa dito mamaya para New Year's Eve party sa ating mga Kapuso stars. At nakita na rin natin, nagpakalat na rin ng security personnel at meron din mamaya, meron din mga tao from Bureau of Fire Protection at meron din tayong mga kapulisan. Mamaya nandyan po sila para siguraduhin yung kaligtasan ng mga makikiparty mamaya dito sa Mall of Asia. Bakasyon sa City of Pines ang salubong sa bagong taon ng ilan nating kababayan. Makibalita na tayo sa Baguio sa ulat on the spot ni EJ Gomez. EJ, Happy New Year! Rafi, Happy New Year, no? At sa ating mga kapuso, nako, 12 oras na nga lang ay bagong taon na. Rafi, mas ramdam natin ngayon dito sa Baguio City ang mga kapuso nating bakasyonista. Ayon sa mga nakausap nating turista, sinusulit nila ang mga natitirang oras bago magpalit ng taon para pasyalan ang mga ipinagmamalaking travel destinations ng syudad. Yung ilan, first time daw dito sa City of Pines. May mga nag-quick morning visit sa Botanical Garden at humabol ng picture-picture with the family. Ang ilang residente naman, sinulit din ang holiday para ipasyal ang mga chikiting kahit sa mga simpleng rides sa Burnham Park. Muling paalala ng otoridad sa mga nandito sa Baguio City, mahigpit na ipinagbabawal ang paggamit ng anumang uri ng paputok. As of yesterday, mahigit 2,000 piraso ng paputok ang nakumpiska o isinuko sa Baguio City Police Office. Hinihikayat ang publiko na gumamit ng mga alternatibong pampaingay gaya ng mga torotot lalo na sa mga bata. Pwede ring makisaya sa countdown to 2025 sa Burnham Park mamayang gabi. May libreng concert, DJ party at engrandeng fireworks display. Ayon sa Baguio LGU, inaasahan na mas marami ang year-end tourist arrivals ngayong 2024. Handa naman daw ang kapulisan para mapanatili ang kaayusan sa lugar. We expected na marami, but it doubled or triple pa yata. And nakita natin yan with our monitoring kasi we have a monitoring on the traffic itself. Doon na natin mag-gauge na marami talagang umakyat dito sa Baguio. Wala pa naman pong natanggap na mga threat po.
Pero yun nga po, handang-handa na po ang pwersa ng Baguio City Police Office sa pagsalubong po ng bagong taon. Rafi, nandito tayo ngayon sa Camp John Hay, no? At dahil tanghali ngayon, talaga nagkakaroon ng time na tirik yung araw. Gayunpaman, ramdam na ramdam pa rin ang sweater weather dito sa summer capital of the Philippines. Rafi? Maraming salamat, EJ Gomez.